Imuha kaning serbisyo, Ginoo. Imong ngalan ang matuboy nini nga maong serbisyo, Ginoong Hesus. So Father God, karong kahaponon sa mga pagkadayon, Ginoo, among ideklarar, Lord, let your kingdom come and let your will be done in Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Ano tagag pasibang pagpak atong buhay nga Dios? Woo! Hallelujah! Praise the Lord, praise God. Wow! Thank you, Jesus. Nabati ba nato ang presensya sa Ginoo? Hallelujah! Praise the Lord. Amen. No? So lami kayo ang magsimba sa Ginoo. Mga igsoon, kamo nga nagauban ka nato online, kung naalang kamo sa Cebu, mga igsoon, giimbitar ko kamo, no? Next Sunday to come and join us, no? Diri sa atong physical nga panimbahon, mga igsoon, ha? Praise the Lord. Wala kami nagpugong kaninyo kung magmask ka mo dinhi, mga igsoon, or dili magmask, mga igsoon, ang amo nga magkauban kita sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise the Lord. God is good! And all the time. Murag wa katingog din dapit na murag natukan ako mga kaigsuonan din dapit. Hallelujah. God is good. And all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Kato nagkauban nato sa online, since di man mi kadungog sa inyo ang pagsulti, mga igsoon. Uban ni kami sa atong deklarasyon nga ang Ginoo maayo kayo sa tanang panahon. Itrabaho ng mga tudlo, mga igsoon. Type on those fingers and write in the comment section below, mga igsoon. God is good all the time. Amen. Come on, come on, come on. Join us, join us. Join us. Yes, Nana. Okay? Keep it coming, keep it coming. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Welcome, welcome to our second service sa Maranatha, mga igsoon. Kaninang buntag, doon na tayo bisita. Si Pastor Richard West, no? Sa Amerika, mga igsoon. Ang iyang gideklarar, mga igsoon, is a season of acceleration, no? Sa atong kinabuhi, mga igsoon. In other words, mga igsoon, usahay atong paminaw, hinay ang dagan atong paminaw, murag dili mao sa atong gi-expect, but God is preparing us. Ingna imong kaugalingon, giandam kos Ginoo para sa season of acceleration. Hallelujah. Unsa ning acceleration, mga igsoon? Kung kabaw ka mo drive, mga igsoon, kabaw ka nga gikan ka sa low gear, musaka ka og taas nga mo accelerate ka, imong sikaran ang gasolinador, mga igsoon, no? Pero before ka ana, mga igsoon, mo shift sa ka og new gear, mga igsoon, kay bisag kung saon nimo accelerate, kung naka segunda or primera ka, mga igsoon, kusog lang ang tingog ana, mga igsoon, pero di kas kusog ang dagan, mga igsoon. Amen ba? So in other words, sometimes ay nganong naay murag muminor tagamay because naay season wherein atong tamakan ang clutch, mga igsoon, unya gikan sa second gear ipasulod na to sa third gear, mga igsoon, and then mo accelerate ta, mga igsoon, para modagan og kusog-kusog. Amen ba? And sometimes mao ni atong nabati, no? Nga murag naay restriction, na mga pagpugong, na mga delays. I don't know with you. But it is because God is preparing us for a season of acceleration. Amen ba? Praise the Lord. So, kung natay mga Biblia, mga igsoon, atong ablihan, mga igsoon, sa libro, no? Sa Lucas 13. Lucas 13, versikulo 10, ngadto sa 13, no? Hallelujah. By the way, ang atong mga kiddos, no, natay Sunday school sa silong, mga igsoon, pwede na nato ipadala dito sa Sunday school para makat-on sila dito pang bata, mga igsoon, na free snacks and games dito sa silong, mga igsoon. Amen? Mubalhin lang ta Sunday school kay na free snacks dito, no? Praise God. Atong ablihan atong mga Biblia sa Lucas 4. Lucas 13 di ay. 13, 10 ngadto sa 13. Hallelujah. Atong dunganan sa pagbasa, tagaan ta mog chance to sit down, but let's read the word of God together. Ready, 1, 2, 3, go. Og si Jesus nagpanudlo sulod sa usa sa mga sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Sunod. Og dito'y usa ka babayi nga gisudlan sa espiritu sa kasakit sulod na sa napulog 8 ka tuig. Siya nagtiko-ko na lang og dili kaayo makatulid sa iyang kaugalingon. 12. Og sa pagkakita ni Jesus kaniya, siya mitawag og miingon kaniya, babayi,
mahigawas ka sa imong sakit. 13. Og iyang gitapion ang iyang mga kamot diha kaniya og diha siya natulid og nagdayig siya sa Dios. Hallelujah. Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat kay Ginoo sa imong pulong, salamat nga ang imong pulong kamatuuran, salamat nga ang imong pulong magahatag ka namog kagawasan, Lord. Bala ang Espiritu, ikaw ang among bantugang magtutudlo, Ginoo. Tudloi kami sa mga butang nga gusto nimong itudlo o ipasabot ka namo karon, Ginoo. Alakip na ko, Lord. Nanginahanglan kami sa imong hikap, nanginahanglan kami sa imong pulong, nanginahanglan kami, Ginoo, sa imong pagpamuhat karong kahaponon, O God. Lord, nagampo ako nga imo akong tabunan sa imuhang cross, haron ikaw ang makita o madungog og dili ako. Mo'y akong pagampo, Ginoo, Lord God, nga ang imong gamhanang tuong kamot magagunit sa imuhang galamiton karon, haron ikaw ug ako magapamuhat alang lamang gayod sa imong kahimayaan, sa ngalan ni Kristo Hesus ug ang tanan moingon og amen og amen. Andam na ba ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon? Murag na tulo na lang jud ka buok. Pikpika imong tapad, mga igsoon, ing naandam na ba ka sa pulong sa Ginoo? Oh. Pikpikag balik, mga igsoon, nga ing na kung andam na ka, ayaw katulog, ha. Praise the Lord. Naata sa ato ang topic karon, mga igsoon, nga gitawag nato og you are anointed or gidihugan ka, no? Ang atong jumpstart ani mga igsoon is naa sa Lucas 4:18. Kung atong tan-awon, mga igsoon, Lucas 4:18, kung atong basahon siya, mga igsoon, ingon diha, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan haron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus, gipadala niya ako haron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Ug ato na nang gidiscuss, mga igsoon, adto lang mo sa ato ang messages aron makakita mo sa previous messages, mga igsoon. Ato na nang gidiscuss nga kani messianic prophecy ni mahitungod ni Jesus. Nga nagaingon ang Ginoo nga si Ginoong Hesus gidihugan sa balaang espiritu haron siya tudlo, magasangyaw sa maayong balita, magatudlo usab siya sa gipadala niya pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo. So it talks about Jesus. Og sa diha nga si Jesus, mga igsoon, mitaliwan na, mga igsoon, niingon siya nga as the Father has sent me, so sent I you. In other words, sa diha niingon si Jesus nga sama sa pagsugo kanako sa amahan, ikaw pod akong pagasugoon. Yes, igsoon. No? Dili imong silingan. Dili nang imong tapad. Ikaw, ningon ng Ginoo, ikaw akong pagasugoon. O nga, dili lang kaniya sugoon, nga dili kaniya i-equip. Nga naman, kung si Jesus gidihugan sa balaang espiritu, sa mga buhat, 1:8, ningon siya, maabot mo kunsad kanimo ang balaang espiritu and you shall receive power. Amen. In other words, kung siya gidihugan sa balaang espiritu si Ginoong Hesus, kita usab gikunsara niya sa balaang espiritu. In other words, gi-anoint pud ta niya with the Holy Spirit. Gibaptize ta niya with the Holy Spirit para unsaman, para kung unsay wala na nabuhat ni Jesus kay wala naman siya ris kalibutan karon, kitang tanan mo'y mo padayon og buhat nini. Amen. Unya ato nang giusa-usa nga ang unang dihog sa Ginoo nato mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Last Sunday, kung diri mo last Sunday, mga igsoon, isang kamot, mga igsoon. All right. Last Sunday we talk about nga usa sa anointing is to heal the broken-hearted. O nga atong gikutkot ang mga naa sa kinauyukan sa atong mga kasing-kasing nga mga kasakit o mga balatian o mga kaligutgot nga ato nang nakalimtan o nga atong gitugutan si Ginoong Hesus nga muayo nato. Nganuman, dili ta makahatag, mga igsoon, og usa ka butang kung di ta kadawat.
Come on. We need to receive first. Kung gitawag ta nga mubuhat ani, kinahanglan natong dawaton og una ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya karon maghisgot kita niining pagproklamar, no, sa liberty ngadto sa mga captives. Pagsulti o pagpahigawas sa mga nangagapos. Hallelujah. Usa sa dihog ug sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi that we will declare liberty to the captives. But first, maulagi na, di ta kahatag kung di ta ka dawat. And while nangayo ko ani mga igsoon, gidala ko sa Ginoo niining atong bersikulo nga gisgutan karon sa Lucas 13 mga igsoon. O nga, haron masabta na to, muadto ta atong usa-usahon, bersikulo sa bersikulo mga igsoon. Lucas 13:10, nagaingon diha, si Jesus nagapanudlo sulod sa usa sa mga sinagoga sa adlaw sa igpapahulay. So naandan sa mga Hudiyo mga igsoon, nga magtapok sila. Kaning sinagog mga igsoon, ang pasabot ani assembly. In other words, nag-assemble sila, unya it is their custom nga during sa ilahang Sabbath day, no? Adlaw sa tigpapahulay, naa sila didto, unya magbasa sila, magtudlo sila sa pulong sa Ginoo. Unya while si Jesus mga igsoon nagtudlo didto sa sinagoga mga igsoon, sa bersikulo 11 ningon diha, og didtoy usa ka babayi nga gisudlan sa espiritu sa kasakit. Sulod na sa napulog 8 katuig. Siya nagtikuko na lang og dili kaayo makatulid sa iyahang kaugalingon. Wow. Kanang espiritu sa kasakit mga igsoon, kung imong basahon ang imuhang English Bible, ningon da spirit of infirmities. Ang infirmity mga igsoon, gikan na siya sa Greek word nga asthenia. Ang meaning sa asthenia mga igsoon is weakness. Weakness. Kaluyahon, no? So adunay espiritu sa kaluyahon. Dili iyang espiritu, but espiritu sa kaluyahon nga nipuyo sa iyaha, nga naghatag kaniha og kaluyahon. Nga in fact, ang iyang kaluyahon diri sa sulod mga igsoon, ni manifest na nga to sa gawas. Nga naman, nagtiko-ko na lang in town si Manang. Og maglisod na siya tulid mga igsoon. Okay lang na og 1 week. Okay lang na og 1 month. 6 months, medyo pait-pait na. O sa katuig ni mong tiko-ko mga igsoon, amurag. Lisod na ni. Pila katuig mga igsoon, sumala sa atong nabasa? Napulog 8. Sa in English pa, 18. Oh, come on. Isuway og butang ang imong kaugalingon sa sitwasyon niining maong babae mga igsoon. Nag-anto siya mga igsoon sa iyahang spirit of infirmities nga ni cause niya nga di siya kabarog mga igsoon, di siya kabarog og straight mga igsoon, na manabaliko ang iyahang lawas mga igsoon. And every day mumata siya nga nagbaliko ug matug siya balik nga mubaliko mga igsoon. Imagine that. Come on. And this spirit of infirmity, mga igsoon, niabot niya, mga igsoon. Grabe nga iyang giagian. Imagine that, mga igsoon. Unya, dili lang physical nga pain ang iyang giagian, kundili emotional and psychological pain. Wa gisulti diri, pero imagine mga igsoon nga nagtiko-ko ka, and sa dihang muagi ka mga igsoon, everybody is looking at you. Come on. Tinuod, maanad ka, pila katuig nimong nagtiko-ko and everybody is looking at you, murag maanad ra ka. In other words, mga igsoon, naanad. Siya siguro, naanad na nga nagtiko-ko og lakaw. Pero I tell you, deep inside sa iyang kasing-kasing o guna-huna mga igsoon, makadungog siya, sakitan siya, ngano man na siyang bayhana, ngano man ang inana siya maglakaw. Unsa kay hinungdan ana? Kay usahay ra ba kini mga katawhan nga nagpalibot nato? Gusto gyud mo tugkad og nganong na inana ta? Unya kay di man katugkad mga igsoon, maghimo na lang sila istorya. Hello. Mo nang nigawas ng mga pulong nga marites.
Kay bisag wa kay bahog nganong nainana, basin tingali. Come on, kaning word nga basin. Ngano man di man sila ka-explain. And that's why they give explanation out sa imong situation nga wa gani sila kay baho ug unsay hinungdan. Makakita sila nga inana imong kinabuhi and they begin to speak against you and they begin to make a conversation about you mga igsoon not knowing ug unsay ugat sa imong giagian. It's either moasinso ka or malugi ka, naagyo istorya ang tao mga igsoon. Undang natagpaminaw sa ilang istorya mga igsoon. Kung naparot ganita, nagigabaan. Come on. Kung naasinso ganita, nimiligyan siya bo. Wag itay kadaganan. Malipay gani ka, bisag na problema, nabuang na. Mag-uol kay kang naging-problema, unsa mo kay, ka-weak ni mo, kana lang problema. I tell you, ang mga tao na agyo ikasulti. And this woman, in fact, wa gisulti diri, pero kaning bayhana, naara ni siya luyo sa mga katawhan. Nga naman, di siya gusto nga magpakita sa atubangan. Imagine ko no kanibi, unya siya, nagtiko-ko siya dito sa luyo, hinahinay pag siya lakaw pa doon sa tubangan, and instead na minaw ang mga tao sa ni Jesus, mana Teenage Mutant Ninja Turtles. Are you with me? So naara siya sa luyo. Nagpaluyo siya tungod kay dili siya kaako nga mulakaw sa atubangan ug magpakita sa iyang kaluyahon. Come on. Di siya kaako nga magpakita diya sa tunga, taliwala sa mga tao tungod sa iyang diferensya, tungod sa iyang struggle, tungod sa iyang sitwasyon sa kinabuhi. Come on. And dili lang ni 5 years, but 18 long years sa iyang kinabuhi mga igsoon. And I believe God is going to set us free karong kahaponon mga igsoon. Maybe some of us here, we have a spirit of infirmities nga dili siya nga nagtikot-kot lang ta physically. But sometimes we have the spirit of infirmities nga nagtikot-kot ta financially. Or nagtikot-kot ta emotionally. Come on. Can I go deeper mga igsoon? Can you just open your heart? Because God wants to release something. Maybe we are okay in the outside, but relationship in the family, we are having that spirit of infirmities. We look strong in the outside, but in the inside, we are suffering from insecurity. Ooh, hallelujah. And we are suffering every day. And every night. And I believe kani mga igsoon wala lang ni naghisgot og physical diri. Nganuman, if you are carrying something sa imuhang kasing-kasing mga igsoon og kinabuhi, you might not look physically bended. Come on. But spiritually bended. Nganuman, nagpasan man kakadadlaw. Kung kay baho lang ni sila sa akong struggle. Kung kay baho lang ni sila sa akong naagian. Kung kay baho lang ni sila sa kasakit nga akong sa kauwaw nga akong giagian. But when they look at you off, kumusta ka, pastor? Okay kayo? Nindot kayo. Come on. But if naalang sila x-ray nga makakita, they can see that I am bending in the inside. Nga ang akong pagka-bend, gamay na lay kuwang nga maputol na akong spinal. Tungod sa ka-heavy. And every day, you are walking straight in the outside, but bended in the... Am I reaching to you right now, mga igsoon? That there are fears. Our weaknesses might be fears of what will happen in the future. What will happen sa akong negosyo? What will happen sa akong trabaho? What will happen sa akong pamilya? What will happen?
And we have that struggle, and we are so bended, mga igsoon, that it's so hard for you to come in front because you don't want the people to see that you're bended. I don't want the people to see that I'm struggling this one because I'm a pastor. Di ko ganahan nga ang mga tao makakita nga grabe ang akong spirit nga gipasan, akong struggles nga giagian because I'm a Christian. Mao man atong dilemma. Nga mahadlok ta mapakita nga maoy atong giagian kay Christian na kita. But I tell you, even believers can get in bondage. O sana lang yun ni amen, mga isa. Bisan ang mga magtotoo, pwede siya nga mabound. Amen ba? Ang uban nga, hindi ko katuo na, Pastor, kaya pag mudawat ka sa Ginoo, bag-o naman kang binuhat. Yes, spiritually, bag-o na kang binuhat. Ang imong spirit na renewed, patay ka sa una, pagdawat nimo ni Jesus Christ, na-activate ang imong spirit mo, nang gitawag og born again experience. Ang imong patay nga espiritu, nabuhi pagbalik sa dihang gidawat nimo si Jesus. But imagine, remember, tulot na kaparti mga igsoon, isip tao. We have the body, we have the soul, and we have the spirit. Ang spirit is mautong giingon sa Genesis 2 verse 7, and God breathed on the nostrils of man. Spray hila nig alcohol niya, bro, ha? Daghan na kay puti-puti, bro. Unya, ningon diha, and the man became a living soul. Buhi nga kalag. In other words, ang tao sa wa pa espiritu, patay nga kalag. Sa dihang gitayhupan ang buho sa ilong, sabi mo yung Lord, gikusog man sa nimog tayhop akong ilong, Lord. Gihinay lang ta nimog tayhop mo mag Gingon mo na gitayhupan ang buho sa ilong. Are you with me? Unya na buhi, na himong buhi nga kalag ang tao. So in other words, katong gitayhop mo to espiritu nga naghatag na to kinabuhi. Pero naatay kalag mga igsoon o naatay lawas. Ang kalag mga igsoon, unsay sud sa atong kalag? Multo, pastor, multo. Kalag, pastor, kanabitang hindi kagabi mo. Maunay kalag? Lingi ay mong tapad. Nabi na siya kalag. Come on. Unsay sud sa kalag? Emotion, your heart, your mind, ay mong huna-huna, og, may usa. Asa tong kindi sa SPM Jodelbe. Kaya kung na'y makatubag, tagaan na tong kindi. Heart, emotion, mind, thoughts, and will. Very good. Ang imuhang will, ang imong kabubuton. So tulo ka buok ang naa sa imong soul. So ang imong kalag sa dihang gidawat nimo si Jesus, reactivated. Spirit 101 reactivated. Pero ang atong kalag, ang atong pagbati nga na-slice, ang atong huna-huna nga na-trauma, ang atong huna-huna nga nabugutangan o karaan nga huna-huna o kahadlok, ang atong kasing-kasing nga gibitrayhan, come on, kinahanglan pang ayohon. Ang nakapait, kay ang atong pagbati, kung apektado gani, apektado sa ang atong pisikal nga lawas. Kay niingon ang Bible, unsay nahitabo sa sulod, mo manifest sa gawas. Come on. That's why niingon si Jesus, magasangyaw ako og kagawasan sa mga nahigot.
Those who are in bondage. Nga naman, naglakaw-lakaw tuod ta, wala tay pusas, wala kay higot, wala kay laso, pero maybe naa sa sulod ang atong bondage. The same with the woman. Galakaw-lakaw tuod siya, wa siya gapos, pero nabaktot siya tungod sa iyang spirit of infirmities. And trust me, kaning bayhana, dili ni siya unbeliever. Nga naman mo ato makagsinagog, tapok-tapok. She believes in God. Amen? Are you with me? In other words, ang believer di ay, pwede gihapon maput into bondage. Mura di ka to ang uban. Magstorya ta diri. Naido ka tao mga igsoon. Nag-abot sila. Kita sila kabayo nga puwa. Sa may nakailag kabayo nga puwa diri. Unom kabuok. Kabayo nga puwa. Nahurot nila ang usa. Naapay 5. Nga kay nalingaw sila istorya, nahurot nilang unom. Naigo sila sikad sa kabayo, mga igsoon. Kanang duha ka tao, mga igsoon, magtotoo na o di magtotoo. Pero sultian ko kamo, gawas ko ligo na jud kayo mo, makahurot mo unom ka litro, mga igsoon. Mura na ko mulakaw kag kausa, muatras kag kaduha. Suway naman na murag bugi, cha-cha. Nga, bisag way ti kangunon mga igsoon. I tell you, muingon ba ka nga, di ko mahubog kay magtotoo ko. Abi ni mo, Brad, di dyo ko mahubog kay 15 na ko katuig, dawats Ginoo. Kay bao ko, nagipahigawas na ko sa Ginoo. Kaya maingon sad, well, so, ang buti mo pasabot, Brad, kaya magmudawat sa Ginoo, di man ko magtotoo, ako rin mahubog, ani. Ito mga Kristan, basin. Come on. Ang duha, nahubog sila, nga naman, because of the influence of alcohol sa ilang lawas. Whether magtotoo ka or di, pwede ka mabound. Come on. Come on. Suway mo og, please be careful with your cell phones, mga igsoon. Kaya grabe na kayo mga TikTok ron, mga igsoon. Ang mga reels, mga igsoon. Very real na gyud. And naabya tay history. Naabya tay history. Lalaki, babae, we have our history. Ana, no? Come on. Di na lang ako klaruhon, mga igsoon. Unya, kung makakita ka, ana, makakanta kag, remember me kapag nag-iisa. Ayaw me. We have memory, dirisod na to. Free na ka, pero naa kay memory. And as you go on watching, you will become in come on. Let's be real. You will become in bondage again, and it will move first level, second level, third level, fourth level, until such time you find yourselves, naguba na imong relasyon, naguba na imong pamilya. Are you with me? You can be in bondage, even if we are Christians, mga igsoon. That's why, niingon diha, mga igsoon, sa John 8:31, no? John 8:31. Ato ning basahon, naroon makasabot ta mga igsoon nga, pwede di ay ta ma-bondage mo nang kita as mga magtotoo, careful jud ta. Lingi ay mong tapad, mga igsoon, na careful ta. Wa na kalingi ang uban. Kaya basig ingon ako careful ta, mustuong yan akong tapad. basig may mag-away. Ningon diha sa John 8:31, atong basahon. Unya si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya.
So kaning mga Hudiyo ha, magtotoo ni. Nga naman, ang say sulti? Kung di pa ni magtotoo, ni salig niya. Tinuod, pero tinuora. Ningon diha, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. So, ang iyang gistoryahan ani magtotoo. Amen ba? Hallelujah. Murag hapit na diyong Pasko. Brad, hapit ng Pasko. Oh, kuha naman. Ni anak na gusto mo si Marichan, whenever I pero karon dili lang whenever. Silent night. Hilom kay mura naka-mute ba? 32. Og kamo mahibalo sa kamutuoran, og ang kamatuhuran magahatag kaninyo. That's why ang Ginoo nakigsulti kanato karon apil nako nga ang kamatuoran kita di ay mga magtotoo pwede di ay ta maput in bondage again. Unya ningon si Ginoong Hesus nga haron kamo makaibaw sa kamatuoran kay ang kamatuoran kaninyo magahatag kagawasan dili ta makapangayo sa Ginoo og kagawasan if we believe nga wa ta nahigot. Come on. Nisabon na gyud. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. 33. Og sila mitubag ang mga magtotoo nga Hudiyo. Unsay tubag? Mga kaliwat baya kami ni Abraham. Nakingkoy man. Mga kaliwat biya kami ni Abraham. O wala gyud kami maulipon sa bisan kinsa. Lain na nga drama. Atong i-modulate gamay ang tingog. No? Mga kaliwat biya kami ni Abraham. O wala gyud kami maulipon ni bisan kinsa. Naunsa ba nga nakaingon ka man paghahatagan kamo kagawasan? Ginawa Dilpin. Ningon ang mga magtotoo, mga kaliwat man mi ni Abraham, mga magtotoo man mi, unsa ba na imong gingon? Wa man mi maulipon sukad masukad. Unya, nganong moingon magkakatagaan mi kagawasan? Mangutana ko, nakabasa man gyud tas Biblia. Wala na yun, amen. Nakabasa tas Biblia. Nakabasa man tas Biblia, right? Ang mga Hudiyo ba wala maulipon bisag kinsa? Kita man ta atong Prince of Egypt. Kinsay nakakita sa Prince of Egypt? Wala na. Murag mga karaang tao ni sila. Kinsay nakakita ninyo the Ten Commandments? Moses. Wala gihapon. Too good to be true. Pangako sa iyo. Sakperns. Ay, nako. Sa Prince of Egypt, ang mga Hudiyo, nagapo sila, naulipon sila sa Ehipto for 430 years. Unya, unsay gisulti diri? Mga kaliwat ba kami ni Abraham? Wala gyud kami maulipon sa bisan kinsa. Tuara. Ngano man, tungod sa ilang pagkakaliwat ni Abraham, di na sila kadawat nga niagi sila kaulipon. Kung di ta kadawat nga niagi ta og bandage, kung di ta moangkon nga naa tay struggle sod nato, unsaon man paghatag sa Ginoo og kagawasan? Kung di ka moangkon nga naa kay balatian, di ka moadtog doktor. Kumusta mga brother? Bukol ka ko. Murag lain man akong tanawin mo pa. Bukol ba? Murag lagi kagiubo. Di mo pagkaulan niya.
Sala gini ninyo. Mga tugman mo, mana magkiningkoy lang ta diri. Kaya magtinarong ta, ano? Come on. Pero moingon ta, tinuod bitaw, lain akong lawas, ada doon kag doktor. Pag-abot nimo dito sa doktor, check upon ka. Ano man, niadto man ka, di man ka mo adtog doktor kung wa ka ni angkon lain mong lawas. Come on. So pag check up nimo dito makita kung naa ba kay balatian. Anaon dahil stethoscope ang imong dughan sa doktor. Sige, ubo ko no, sir. Anaon pusluyo. Ubo ko no, sir. Unsa may akong sakit sa dok? Ubo man ni sir. Ay, live man deta. Kalimot ko. Abi na kugwata naka-live. Hallelujah. Ato mga kaigsunan diya sa Canada ug Australia. Unsay sakit, ubo. So, pag check up nimo, nahibaw-an og unsay sakit. Pag nahibaw-an og unsay sakit, matagaan ka og medication sa imong sakit. Tinuod? Pero og bisan og okay na kayo. Tinuod ka, Brad, okay ka. I feel good. Wa gyud ta ani. Are you with me? So, dili sila kaangkon, nag-self-denial sila. So, kung dili ka mo angkon, di ka mo dawat sa kamatuoran, nga we are in bondage, unya walay laing makasulti nimo ana if we are suffering from bondage atong kinabuhi, mga igsoon. Kita ra gyud. Kay pwede man nato og itago sud sa ato ang kasing-kasing. Pwede man nato itago sud nato nga way laing makahibaw. Pero deep inside the eye, we are in bondage. Amen. Hallelujah. So, daingon diha mga igsoon nga kung dili nato, no? Dili nato ang kunon ang kamatuoran nga bisan og magtutuo ta, bisan og believer ta, bisan og pastor ta, bisan og sa leader ta, pwede di ay nga in bondage ta. Pwede di ay nga nagsuffer ta. And I tell you, been there, bugat kay na mga igsoon. Bugat kay na. Nga naman, you have to show nga you're okay, but deep inside, there was a general in Assyria, mga igsoon, ang iyang pangan, si Naaman. Sa unang panahon, mga igsoon, if gikitong ka or kanang leprosihon ka, mga igsoon, ipalayo ka sa tanan. Bisan imong pamilya di ka kaduol. Kaya wa pa may kuan sa leprosy sa una. Ha? So sinaaman na siya leprosy. Pero siya ang pinaka-best general, mga igsoon. Sa panahon sa gubat, mga igsoon, ang tanan mo pakpak ni Naaman. Wow, Naaman! Great warrior. Ang mga babae makakita, maghandom sila nga, sana siya na. Mantag makitaan kong Naaman, kay haron ako iyang pangasawon, kay siya ang gitawag nga bantugan. Taas nga tao, guwapo, mga igsoon. Dakog lawas. Pero sa sud sa iyahang armor, na ay leprosy dito, mga igsoon. Mulakaw siya sa gingharian, mga igsoon. Everybody clap, everybody praise him, mga igsoon. And he had to perform. But iniguli niya sa balay, mga igsoon. Iniglangkat niya sa iyang armor. Masimhutan na niya ang hinay-hinay nga gikaon sa leprosy sa iyahang unod. Unsaon na lang kaha og mahibaw-an nila. Ma-general pa kaha ko. Mudaig pa ka sila nako. Muingon pa ka sila, Naaman, kamaayo gyud nimo bisag leprosihon ka. Come on. Naturally, bisag unsa pa nimo kamaayo, ang makita sa tao ang bati jud.
Ang diferensya dyan. Correct? Unsao na lang ka og makita mga igsoon, and he suffered. May nalang gali nag-abot sila ni Elisha. Unya gingnan siya ni Elisha adto sa Jordan River, unya humol didto kapito. Unya naayos siya mga igsoon. Kung wa pa to mag-antos siya mga igsoon, just like aning woman nga naa siya problem mga igsoon. Verse 12. Luke 13 verse 12. Let's read this all together. 1, 2, 3, go. Og sa pagkakita ni Jesus kaniya, siya mitawag og miingon kaniya, babayi, mahigawas ka na sa imong sakit. Come on. I don't know with you, mga igsoon. But I believe maybe ang uban nato diri mga igsoon, you have other plans. Maybe ang uban diri namoy plano manglabat tingali karon, or maybe namoy plano namoy date karon, or namoy adtuan karon mga igsoon, but ang inyong mga tiil gidala diri mga igsoon. Because God is calling you. The woman was just there at the back. Sorry kay di na ako maayo pagka-action mo kampanirang kuba. Tanaw ang babae dito mga igsoon, gawali si Jesus. Nga nasi ang huna-huna, si Jesus manggina nga muhimog milagro. Si Jesus manggina nga ilang gitawag nga magtutudlo. Naamang yung mga butang nga giayo ani. Naamang yung mga leprosihon nga gihinluan ani. Pero mauwaw man ko muadto ni Jesus. Nga moingon, Jesus, gaantos ko, ayuha in taon ko. And there are times nga mauwaw ta, mo pagawas nga naglisod ta. There are times mauwaw ta, mo sulti nga nagsuffer ta. There are times mauwaw ta, mo sulti nga nahadlok ta. There are times mauwaw ta, mo sulti nga nauwaw ta. Nabugatan na ta. But ang nakanindot, unsay gingon diya, og sa pagkakita ni Jesus kaniya, come on, just read it. Ay, kung yung tanawa, kay sinaw kay niya kung og sa pagkakita ni Jesus kaniya, gitawag siya. There are times in our lives that it's so difficult for us to come to Jesus. Tungod sa atong sitwasyon. But I tell you, ningon diha, og nakita siya ni Jesus. And I'm telling you, karong kahaponon, nakita ka ni Jesus. Nakita ka niya. Nakita ka niya. Nakita ka niya. Hallelujah. Og sa pagkakita niya sa babae, wala mangumusta si Jesus. Siya mingog, uy, Ter, kumusta man ka? Moingon tingang babae, okay na biya, Jesus. Come on. Unsay gibuhat ni Jesus, gitawag niya ang babae. Nga naman, nasayod man siya sa giagian. Wa man ka musulti mga igsoon, wa man ka magpakita, even gani, the very person sud sa imong panimalay, wa masayod kung unsay imong, come on. I don't know. But I believe God is speaking to each and every one of us. Even gani tao sud sa imong pamilya, wala masayod sa imong giagian sa sulod sa imong kasing-kasing. But I am telling you, nakakita si Jesus sa imong kasing-kasing. Nakakita si Jesus sa imong pag-antos. Nakakita si Jesus sa mga panahon nga gibug-atan ka. Sa mga panahon nga muhilak ka sa tago. Sa mga gabi nga mumata kag kadlaw nga muhilak nga mo ka. Makagawas pa ka ako ni ini, Lord. Kalingkawas pa ba ka ako ni ini, Ginoo, Lord God? Jesus saw you. And then right here, right now, He's calling you. Gitawag niyang babae. Dali. Pag-abot sa babae, wa na'y daghang istorya. Come on. Anong daghanon pa nato ng istorya nga kay bawo naman ko sa imong giagian? Ningon si Jesus, so wa pagani ka mangayo. Kay bawo na ang Ginoo sa imong, come on. Wa pa gani, mulitok ang imuha mga baba, mga igsoon sa imong gikinahanglan. Kahibalo na siya sa imong giagian. Bisan og luha lang ang imong gipalugmaw sa imong mata, mga igsoon. Kay bawo na si Jesus. Anong mitulo na nga mga luha, mga igsoon.
ay lagpadugayin ang luha mga igsoon kay kung mo gahi na mahimo ng muta mga igsoon. Hallelujah. Oh, nanay manghimuta na to ron kay kita mga pastor na ako himuta. Amen. Gitawag siya ningon, babae, mahigawas ka sa imong sakit. Oh, sa English pa, woman, thou art loose. Babayi, gibuhian na ka sa gapos sa kaaway sa imuhang kinabuhi. Oh, and then, nganong gitawag man siya sa Ginoo mga igsoon? Nganong wa naman siya duula lang ni Jesus? This is very powerful mga igsoon. Because the truth shall set you free. Kaya kung di siya mo angkon, pwede man siya mingon nga, ay, Jesus, mlakaw, gisugo na kayo kong suka gani. Niyagi na kayo kong diri. Come on. Gitawag siya, kay haron mulakaw siya, tanaw sa mga tao, o iyang angkunon, nga naadjog ko'y, kibukatan, Lord. Ako ning gitago, akong gipakita nga okay ra, akong gibati nga normal ra, nga maanad ra ko ani, but Lord, kinahanglan jud ko nimo. And then nilakaw siya. Pag-abot niya dito mga igsoon, verse 13. Come on. Ready, 1, 2, 3, go. Og! I really love this verse. Pag-abot sa babae mga igsoon, gitapion ni Jesus ang iyang kamot. O pagtapion niya sa iyang kamot, pagkasunod simana, naulian ang babae. Pagkasunod buwan, nakikita nag-alibyo ang babae. Mao ba? Nasayop kog basa? Aw! Diha, di ay! Come on! In other words, sa pagduol ni sa babae, mga igsoon, unya gitapion ni Jesus ang 18 years nga suffering niya mga igsoon. Come on. Diha, naayos siya. Diha, mga igsoon. Amara mag-transformer. Di na? I believe I can fly. Slow motion. Diha, mga igsoon. Nakabati. Nga naman, tungod kay si Jesus, ang atong gisimba, ang hari sa tanang hari, ang gamhanan sa tanang gamhanan, ang gabuhat sa langit o sa yuta, ang Alpha o ang Omega, the beginning and the end, the one who spoke, let there be light, and light came. Touch the woman. Oh, rabashakala, rabasakala, rabababa. Hallelujah. 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 But we need to believe. We need to accept. And we need to come. 3 things ang gikinahanglan natong buhaton. Kung ang babae wa pa ninituo, di ni mo duol. Joke there, Jesus. Ipakawawan mo lang ko ni mo, Jesus. Galisod na gani ko. Hula mo kanta ang babae, hoy, lumapit ka. Maawaw siya mo duol, pero ni duol siya. Because she believes. Second, she accepts. Nanadyo ko'y gibugaton, Lord. Nabiya ko'y giagian ron, Lord. Nabiya ko'y dugay na kaayo. Nga pag-ampo, dugay na pag-ayo nga longing sa akong kasing-kasing. Nga hantod karon Ginoo. Gikapoy na lang ko. You can be real with Him. Nga gani, Lord, muampo lang ko tungod kay Kristohanon man ko. Nga ato maning kinabuhi nga magampo ta. Pero at the back of my head, na ako'y question, tubag pa baka ka, Lord? Tumanon pa baka na nimo?
Naagi ko'y balatian nga giagian karon Lord nga nag-ingon ang doktor nga lifetime na gini, hantod sa hantod na gini. Or maybe ingon doktor hantod na ni sa imuhang ikamatay. But when the woman came, come on. Sa diyang niduol ang babae, o gitapion ni Jesus ang iyang kamot. Diha-diha, nakabaton, o kagawasan, gikan sa iyahang giagian ang maong babae. Oh, I don't know. But I'm telling you, my dear friends, you came to the right place at the right time. Because God wants to do a right thing sa atong kinabuhi karon. When I received this message, I have my struggles. I want to be real with you. I am a pastor and I have my struggles. Naalang ko gabarog diri kay pastor man ko. Pero kita tanan as believer, we have our own struggles. I've been through lots of situation, emotional struggles. I went through depression. I'm not saying just pastor you will went through those. Nga naman, so that you will understand people nga niagi of depression. And when I received this sa akong office, I cried. Because kay bahaw ang Ginoo nga I have my struggles. And the Lord moved. And as if naay pila ka tunilada sud sa akong kasing-kasing nga gikuha sa Ginoo sa akong kinabuhi, mga igsoon. Nakakita siya sa imong giagian karon. Nakakita siya sa imong mga pangandoy. Siguro na aka sa season karon nga every time mura ka gitawag og intro boys. Unsa man ning intro boys? Sige lang intro, why ending? Have you been there? You love doing things. Start kag ministry, tunga-tunga, naundang ka. Start ka ani nga butang, tunga-tunga, naundang ka. And you keep wondering, di man ko kalahos-lahos. Maybe there's something holding you. Maybe you don't know it, but you can see it in the pattern sa imuhang kinabuhi nga giagian. God is telling you right now, come. And He will touch you and He will give you freedom. Can we close our eyes? Can I ask the worship team to come? Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Ningon si Jesus, and you shall know the truth. And He is talking to the believers, ani. To the Jews who believe in Him. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. If you will just accept nga nag-antos ka, if you just accept nga nabugatan ka, if you will just accept nga struggle ka in a certain point. Maybe you are struggling financially, or maybe you are struggling emotionally, or maybe you are struggling in relationship, or maybe you are struggling with the business nga imong gisugdan karon, or maybe you are struggling with the work nga imuhang gitrabaho karon, or maybe you are in the ministry and you are struggling, and God is saying, come, and I'm gonna set you free. I'm gonna set you free. Hallelujah. Come and give your life to me. Ihatag ang imong kinabuhi diri kanako. Tuguti ko nga ako'y muhikap sa imong kinabuhi. Woo. Hallelujah. Tuguti nga muhatag kog kagawasan kanimo karon. Oh, shababababababa siya. Oh, shababababa. Nagtuod jud ko mga igsoon nga nakigstorya siya. Kanato karon. Apil nako. If naa ka karon diri mga igsoon, and you've been battling and struggling, and other point mga igsoon galisod ka, dili ka pa kaawawan sa Ginoo mga igsoon.
Gusto ka niyang buhian. Gusto ka niyang tagaag kagawasan. Gusto ka niya tagaag kaayuhan karon. Hallelujah. So if you feel, while naminaw ka sa message, if you feel nga while nagtanaw ka sa mga bersikulo nga atong gibasa, and you feel that the Holy Spirit is speaking to you right now, Jesus is inviting you to come. This place sa tubangan mga igsoon is gonna be the altar. The altar, the fire of God is here. And you can put all those things, all those struggles, all those pains, all those heavy loads, all those issues, all those bandages. There is a fire, there is a tubangan mga igsoon. And you allow the fire of God to burn it. You allow the chains, ang kadina nga gibutang sa kaaway sa atong kinabuhi, nga bukon, putlon, ug tangtangon sa Ginoo sa atong kinabuhi. If you are that person, karong kaponan mga igsoon, again, this is not to manipulate you. This is not to shame you. But the presence of God is here, and He wants to release you. He loves you so much. Kaibaw siya sa pain. Kaibaw siya sa kasakit. Kaibaw siya sa pag-antos. Kaibaw siya sa kahadlok. Kaibaw siya sa kauwaw. And He is willing